Hi guys! For today's podcast episode, pag-uusapan namin or babalikan namin yung mga naging experiences namin dito sa TMC SHS now as graduating students. So, ayun guys, we have here our guest from STEM Club Saloma, Mr. Emerson Relampagos, and Ms. Venice Lopez. So, first of all, gusto kong i-rate natin kung 10 being the highest, kung paano yung mga naging experiences nyo, overall experiences sa TMC SHS. So, let's start with you, Emerson. From 1 to 10. I rate it siguro mga 9. Because 9. it's a memorable experience naman. I really enjoyed it a lot. And nothing is perfect naman. Kasi may ups and downs din naman ako na nangyari sa grade 11, grade 12. And majority na is likely masaya ako. So that's why 9 yun. 9. As for me, I would give it a 10. Kasi hindi ko talaga nakikita yung sarili ko sa ibang school. Feeling ko had so much fun dito sa school natin. Sa teachers, sa mga students, kahit sa mga staffs ng school. Talagang na-enjoy ko siya, yung all throughout my learn. So, I'm very, very grateful for that. And I'm giving it a 10. Ikaw po. Ayun. So, sa akin naman, 9. Kasi, yun nga, for me, hindi naging ganun ka-perfect yung senior high school ko. Happy pa rin ako kasi, yun nga, okay yung environment ng school. And yung mga goals ko this senior high school is na-achieve ko naman siya. So, yun. Yeah, so basically, matataas talaga yung rating natin, no? Since, siguro makakonclude natin na naging very memorable yung senior high school experience natin. So, sa tingin nyo, ano yung pinaka-proudest moment nyo sa buong grade 11 and grade 12? Let's start with you. So, ako siguro yung proudest moment ko nung grade 11 ako. Since yung first organization na sinadyahan ko din senior high school is the Victors, which is yung student publication ng school natin. So, nag-apply ako doon as technical director for broadcasting. Pero, hindi talaga ayun yung gusto kong, kumbaga parang position doon sa broadcasting. Since junior high, gusto ko talaga maging anchor or news presenter. Pero dahil ayun na yung position ko dun junior high, naging tech ako. So ayun na lang din yung in-apply ko din senior high school. Pero nung nag-start yung training namin, yun, I was given a chance na mag-speak or mag-broad. Tapos yun, ako yung napili as the news anchor for Filipino. For Filipino. So ayun, proud. Nakapasok ka? Nakapasok ako. So, kami yung nag-compete. Ikaw, Emerson. Victor's ka rin, diba? Yeah. So, I think yung naging pinaka-memorable sa akin is yung pagsali ko na ASTEM. Siyempre. Kasi it's a unique experience and first time ko lang yung naranasan sa my life. And I think na yung experience ko na yun na parang manalo ng pageant is very enjoyable since yun nga, minsan ako nangyayari and I really appreciate that. Wow, Mr. Astrocam. Big word. Big achievement. Ka-proud niya siya. Ako naman, siguro, marami kasing parang mga naging very happy ako sa mga na-achieve ko this senior high school. Pero siguro, most ko is yung pagiging SSLG Vice President. Kasi, nung junior high ako, wala talaga akong sinasalihan ng mga org. So, parang very unexpected na pumasok ako sa SSLG and naging Vice President ako. And at the same time, na-balance ko yung academics ko, pati yung pagsiserve ko sa students, which made me very proud of myself. Another question, and I think this will be the final one, kung ano ba yung pinaka-mamimiss natin dito sa school na to, sa TMC SHS. So, I'll start. Siguro sa akin is yung people talaga. Kasi, ayun, yung mga nakasama natin dito, yung mga naging classmates natin, kahit hindi natin naging classmates, diba? Na-meet natin, naging friends natin. Talagang, syempre hindi na, iba-iba na tayo ng tatahaking path sa college. So, for sure, hindi na natin sila makakasama. Pero,
siguro yung iba mga kasama natin, pero hindi silang lahat. At iba pa rin kasi yung experience na as one kayo ng section niyo. And bukod sa students, yung teachers natin na very, very kind. And ako, for me, gusto kong i-mention, special mention, yung mga naging advisors ko sa SSLG, which is si Ma'am Ekar and si Ma'am Bea, na talagang nag-train and naghubog sa akin as a leader and very naging malaking part ng journey ko sa senior high school. And lastly, yung mga, yun nga, yung mga staffs na bumubuo. Mula sa canteen, sa registrar, clinic, lahat sila very, very nice. Nag-agree pa kayo? Yes, very, very nice sila. And for sure, mamimiss ko sila. Siguro sa lahat, mamimiss ko talaga yung mga tao na yun. Kahit minsan ka lang naman sila nakakasama. And that's it for me. It's the same for me since you included everything on. Pero especially right now, may namimiss din akong tao, especially si Sir Carlo. Siya din yung nagpubog sa akin sa Victors para mapalawak pa yung aspects na gagamitin ko for college. And he really helped me a lot na parang mag-push sa limit ko na as an artist. And it helped me to improve my artistic and creativity skills. And that's one thing that I'll be missing a lot. Alright, gusto nga namin si Sir Carlo. Ayan. So ako, same lang din naman yung mga tao dito sa school, especially yun nga, na-mention mo lalo na yung mga staff. Kasi, mula elementary, parang this senior high school, parang dito ko talaga mas na-feel yung love, yung mga tao mismo sa school, hindi lang yung mga classmates natin, hindi lang yung mga teachers. Sobrang comfortable ko sa kanila and hindi lang sila as someone na for example, sila Ate Evie, ganyan, hindi lang sila basta dyan lang sa clinic, parang pwede mo silang share ng kahit ano. And isa pa sa mamimiss ko this senior high school, siguro yung pagsali ko sa mga extracurricular, like yung pati yung mga organization, kasi parang sa college, hindi ko naman kino-close yung door ko, pero parang hindi ko na rin makita yung sarili ko sa college na mag-join pa ako sa mga organization since siguro sa college mas mag-focus ako dun sa mismong course ko na nakukunin. And syempre, yun nga, mas mag-focus na ako sa academics kasi hindi na siya, syempre yung college, hindi naman na siya kagaya ng senior high school na may mga tayo pa rin tayo for, ayun na, makasali sa mga organization. Syempre sa college, mas kailangan mo nang mag-focus kasi hindi na pwedeng pa-pedex. Siguro, sa atin kasi tatlo, leader tayo lahat eh. Pero sa iba't ibang sa Victors, ikaw, naging yes or president ka this grade 12. Ako sa SSLG, sa student body ng school. And I think yun din talaga yung isa sa malaking bagay na parang pinakita sa atin, pinresent sa atin ng TMC SHS na meron pala tayong mga ganong skills, no, na parang, though siguro ikaw, na-discover mo na siya long before pa, kasi nung junior high naman is, leader ka rin sa school niya, diba? Ano ka? SSLGBT ka nung junior high. So siguro na-discover mo na yung skill mo na yun before, pero hindi natin nakakaila na yes, mas na-develop siya ng school na to. Tama ba? Ayun. So I think, based sa ratings natin, sa mga na-share natin na experiences, very worth it yung pagpasok natin sa school na to. Do you agree, guys? Yes. And sa college, sa tingin ko, mamimiss ko talaga yung pagiging high school kasi dito natin naramdaman na dito natin nasulat yung pagiging bata. Diba? Anything else to add about sa school natin? Wala naman na. So, I think that's it, guys, for this podcast. I hope na marami kayong mga napulot and sa mga incoming grade 11 students or senior high students na nagbabalak pumili ng school, I think it's very good to take this as an option, yung TMC SHS. So, ayun na. Thank you so much, Tresa Martires City Senior High School. Bye-bye!